Okay, Bongbong Marcos, Pangulong Marcos Jr., nagpahayag na babawiin natin ang tiwala ng taong bayan. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Alam niyo po, yung bagong Pilipinas na sinasabi niyo, pabagsak eh. Pabagsak ang Pilipinas. Walang turistang pumapasok, no? Isa na lang po yung source of income natin eh. Yung mga dati nating niluluwas. Sabi nga, umaangal na po yung ating mga magpuprotas. Halos hindi na po bumibili yung mga, halos wala na po tayong ine-export na mga prutas natin. Kasi yung pangunahin nating bumibili ng mga ine-export natin, ayaw nating makipagbati sa kanila. Ayaw nating makipagkaibigan. Ang masakit pa nito, putya, alam na natin na may tensyon sa Taiwan at China. Nangingialam pa tong mga politiko natin. Huwag nyo nang pakialaman, Kiko Pangilinan, wala ka namang silbing senador. Huwag ka na makialam sa Taiwan at China. Nagalit yung China eh. Yung Chinese spokesperson, pinalagan si Kiko. Ano ba pakialam mo sa China at Taiwan? Hindi mo ba alam yun na one China policy tayo? Hindi nyo ba alam ng mga senador na tayo po ay may one China policy? Isa lang po ang kinikilala nating China. Yan po yung China na People's Republic of China. Yung pinamumunuan ni Xi Jinping. Hindi po kinikilala ng mundo, ng United Nations, ang Taiwan bilang bansa. Sa sipi mo lang, mukhang okay pa naman ako. Nag-stop na ba ako? Nag-stop na nga. Buti pinapaalala nyo. Madali lang po yan. Ewan ko ba kung bakit tuwing ganyan yung forma ko, nag-stop ako. Wala, ayaw. Teka lang ha, papalitan ko lang yung naka-stop kong muka. Okay, tuloy po tayo. Maraming salamat sa mga nagpapaalala na naka-stop ako. Thank you very much po kay Ma'am Lovelyn Shibukawa na nagbigay po sa atin ng 320 yen. Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. Okay, Mr. President. Ito lang naman po. Wag na natin idamay ang sarili nyo. Alam nyo po, yung tiwala po ng taong bayan sa inyo, madali lang naman pong ibalik eh. Seryosohin nyo po yung sinasabi ninyo na mahiya naman kayo. Halimbawa, di ba? Alam naman namin na hindi nyo naman gagawin na ipakulong yung sarili nyo. Ano ba naman yung ipakulong mo yung pinsan mo? Yun lang, mapakulong mo yung pinsan mo? Nako, lahat na ng tiwala sa'yo. Babalik lahat ng tiwala. Sasabihin namin, ba, nagbago na yata si Mr. President. Hindi mo mapaimbestigahan yung pinsan mo. Lahat na nagtuturo. Tinuturo na yung pinsan mo. Si Gutesa, tinuturo pinsan mo. Si Saldico, tinuturo pinsan mo. Wag na ikaw kasi immune ka naman sa kaso eh. Kahit may magturo sa'yo, wala naman eh. Wala naman silbi yan dahil immune ka sa kaso. Si Diskaya, tinuturo yung pinsan mo. Lahat tinuturo na yung pinsan mo eh.
Ni hindi mo mapaimbestigan. Doon pa lang eh. O ikalawa, wag ka na rin kasi presidente ka eh. Pinagpapalagay na namin na hindi ka na ano, yung pamilya mo na lang. Yung asawa mo, yung anak mo, panganay na lang. Wag mo na idamay yung walang kinalaman sa politika. Yung asawa mo na lang tsaka yung panganay mong anak na congressman. Ipa-hair follicle test mo. Para sabihin talaga ng tao, aba talaga nagbago na si BBM. Yun lang. Kahit na hindi na yung iba, nagtitiwala na, tas ipaubaya mo na, tutukan mo lang yun, personalidad na yun. Di mo nga kinakailangang ipakulong sila eh. Di ba? Yung sabihan mo lang yung korte na pumarehas eh. At saka importante, kung ayaw mo man, kung hindi mo kaya, kasi yun talaga yung magpapabalik eh, yung may makita kaming makulong. Lalo na kamag-anak incorporated mo. Alam niyo po, dati Southeast Asia, nakikipag-compete tayo na bilang number 1 sa Southeast Asia. Ngayon, wala na po. Alagwa na lahat. Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia. Iwan na po tayo. Puta, pati nga yung Laos yata, talo na tayo ng Laos eh. Nalaos tayo sa Laos. Yung Cabral Files lang na napakatagal ng usapin. Di ko talaga maintindihan bakit sisiraan nyo si Libiste sa Cabral Files. Kung talagang katotohanan po ang gusto nyong lumabas, kayo na maglabas ng Cabral Files. Di ba, Mr. President? Pero kalimutan nyo na yan lahat. Kung hindi nyo kaya magpakulong ng pinsan, hindi nyo kaya magpa-hair follicle test ng mga asawa at anak, o maging sarili nyo, hindi nyo po kaya talaga lahat yan. Manunumbalik po ang tiwala ng tao sa gobyerno pag bumitaw po kayo sa pwesto, Mr. President. Isa pa lang yan. Pucha, siguro nag-resign kayo ngayon, kinabukasan pa lang, taas na kagad yung ano natin. No? Tataas na kagad yung ating stock market. Magbabalikan. Alam niyo po, napakaswerte niyo sana, Mr. President. Alam niyo kung bakit? Hindi na kayo mag-iisip pa ng proyekto sana. Hindi na kayo maggagawa ng relasyon. Yung binild ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan sa China, sa Russia, sa India, sa mga bansang hindi natin dati kinakaibigan. Yung na-build natin na relationship, susundan nyo na lang. Lahat po ng bansa sa Southeast Asia, kapartner po ang China. Tanging Pilipinas lang po. Sabihin nyo ng pro-China ako kung ano pa man. Wala akong pakialam. Yan ang realidad. Kung si Donald Trump nga nakikipag-deal kay Xi Jinping. Alam nyo, pambobo yung mga argumento na, pro-China ka, pro-China ka. Kala mo, kaaway ba natin ng China? I-declare nyo muna na may digmaan tayo sa China bago nyo masamain yung pakikipagkaibigan. Nakita nyo ba sa ASEAN at saka sa APEC? Dalawa lang po superstar dun. Si Donald Trump at si Xi Jinping. Miski nga yung presidente natin, nagnakaw pa ng pakikipagkamay. Alam mo, Lord Tara, ang dami ng boxing vlogger
Manood ka sa boxing. Gusto mo pala ng boxing eh. Sabi ng matagal na akong hindi nagbo-boxing vlog eh. Ang kukulit ng mga tao, no? Wag nyo pong, wag po kayong manood. Pwede nyo ba sabihin yan sa Channel 5? Baguhin nyo yung program nyo, ayoko nyan. Kung ayaw nyo, ilipat nyo yung channel. Bing, thank you very much sa 99 pesos na pangkape. Happy New Year din sa'yo. Ayan. Build, build, build. Yung totoong mga proyekto. Malalaking programa. Itutuloy nyo na lang, Mr. President. Nagawa na lahat ni Tatay Digong lahat ng mga, alam nyo po, nakita po natin kay Tatay Digong, wala po yung mga blueprint na yan. Wala pong silbi yan, mga plano-plano. Unless na may magpopondo, wala pong silbi yung plano. Pwede ka kasi magplano tapos wala magpopondo. Si Tatay Digong nagawa na po lahat. Napondohan na po lahat. Yun nga napondohan na Mindanao Railways. May nagpondo na, tapos na yung pag-aaral. Hihintayin nyo na lang na magsimula. Binawi nyo pa. Natatandaan ko talaga si Bautista. Sabi ni Bautista, ay mahal yung mahal yung patubo ng China. Huwag tayo dyan, maghanap ako. Maghanap daw siya ng mas murang tubo. O ngayon, walang nahanap. Alam mo yung pinakita ni Tatay Digong, Mr. President? Ang ganda eh. Kung ano yung nakalagay sa batas, gawin. Ang tatay mo, Mr. President, matagal ng tigok. Pero hindi nyo mapalibing dahil ang kagustuhan ng tatay mo, malibing siya sa bilibingan ng mga bayani. Walang naglakas loob na presidente na magpalibing sa libingan ng mga bayani kasi takot sa mga dilawan. Takot sa mga kori-kori. Pero si Tatay Digong, pinalibing yung tatay mo. Kasi yun na nakasaad sa batas. Kung gustong malibing ng dating presidente sa libingan ng mga bayani, pwede. Ayon sa batas, sa ligang batas. Rule of law. Yun yung nakalimutan mo, Mr. President. Tapos, may mga gustong mamulitika. Si Leni Robredo at ang mga dilawan. Hindi pa nag-iinit yung puwet ni Tatay Digong sa Malacanang. Gusto nang may panawagan ng #Aus Duterte agad. Ano yung pinalaganap nilang kaso ni Tatay Digong? Yung mayor pa siya. Yung mayor pa siya na meron daw EJK. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga DDS. Papaalala ko lang sa'yo, Mr. President. So may gustong bumawi sa mga dilawan. Gustong impeach at that time. Gustong i-impeach si Vice President Leni Robredo. Binara ni Tatay Digong. Huwag niyong impeach yan. Huwag niyong kalimutan yan. Binoto ng tao yan. Ang ganda ng mga iniwan sa yung paliwanag. Ang ganda ng iniwan sa yung legacy ni Tatay Digong. Napakaswerte nyo, Mr. President. 6 na taon na walang bagong durugista. 6 na taon na walang bagong adik. Swerteng-swerte kayo. Yan yung minana nyo. Mababa yung krimen. Susundan nyo na lang. Hindi nyo pa nagawa. Hindi mo pa nagawa. Binaliktad nyo lahat eh.
Kinakantsawan nyo, bakit